Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday. Mabilis na tumaas ang chance ng development ng isang low pressure sa kanluran ng bansa, anumang oras ito ay posible ng maging isang bagyo. At dahil sa paglapit naman ni Typhoon Dolphin, magkakaroon ng hilahan dahilan para tumawid ng bansa ang bagyo pasilangan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling lagay ng panahon ngayong araw, may low pressure area na binabantayan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ngayong umaga, ang sentro nito ay tinatayang nasa 180 kilometers west of Bacnotan, La Union. Kasabay nito, ang southwest monsoon ang patuloy na nakaapekto sa southern Luzon at sa western section ng Visayas. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ding binabantayan si Typhoon Dolphin. Ang sentro nito ay nasa layong 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 190 kilometers per hour at kumikilos westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa, pero dahil isa itong malakas na bagyo, mahalaga ang magiging impluwensya nito sa mga susunod na araw, lalo na sa galaw ng low pressure area sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa posibleng pagpapalakas pa ng habagat. Sa latest heavy rainfall outlook ngayong araw August 5, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Sa mga lugar na ito, ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog, pagbaha sa low-lying communities at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa bundok. Sa parehong period, inaasahan naman ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan. Kahit nasa mas mababang rainfall range ito, sapat pa rin ang dami ng ulan para magdulot ng abala at panganib kung ang buhos ay tatagal o babalik-balik sa loob ng araw. Pagdating naman bukas August 6, magpapatuloy ang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union at Benguet. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Pangasinan, Abra, Ifugao, Mountain Province at Nueva Vizcaya. Ibig sabihin, kahit matapos ang unang period, hindi agad mawawala ang banta ng pag-ulan sa northern at mountainous areas. Kapag ang isang lugar ay nakatanggap na ng ulan sa unang araw at may panibagong buhos pa sa susunod na araw, mas tumataas ang posibilidad ng landslides at flash floods dahil naiipon ang epekto ng ulan sa lupa, ilog at drainage systems. Bukod sa ulan mula sa low pressure area, mayroon ding rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay maaaring hindi direkta mula sa sentro ng low pressure area, pero dala ito ng monsoon flow na nagpapasok ng mas maraming moisture. Sa Metro Manila, ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding lalo na sa mga mabababang kalsada at lugar na mahina ang drainage. Sa Rizal, Cavite at Batangas, kailangang bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, baybayin at matataas na bahagi. Sa Occidental Mindoro, maaring maging pabalik-balik ang ulan, lalo na kung patuloy na magiging aktibo ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukas August 6, mas bibigat pa ang inaasahang ulan sa Occidental Mindoro, kung saan posibleng umabot sa 100 to 200 millimeters. Ito ang mas seryosong bahagi ng monsoon rainfall outlook dahil ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng mas malawak na pagbaha at landslides, lalo na kung basa na ang lupa mula sa naunang mga buhos. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Batangas at Antique. Ibig sabihin, ang southwest monsoon ay hindi lamang makaapekto sa southern Luzon, kundi pati sa ilang bahagi ng central Luzon at western Visayas. Kapag ang ulan ay bumuhos ng sabay sa ilang lugar, maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto sa biyahe, kabuhayan at mga flood-prone communities. Sa Friday, August 7, magpapatuloy pa rin ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique.
Dito makikita na ang ulan ay hindi lamang panandalian, kundi bahagi ng mas mahabang pattern na dulot ng low pressure area at southwest monsoon. Para sa forecast weather conditions, ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi ito isang beses lang na ulan sa buong araw. Posible ang mga pag-ulang pabalik-balik, may mga sandaling hihina o titila, at may mga oras ding maaaring lumakas depende sa pagpasok ng moist winds. Ang epekto nito ay possible flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Metro Manila, mas ramdam ito sa traffic at low-lying roads. Sa Rizal, Cavite at Batangas, mahalaga ang pagbabantay sa mga lugar na malapit sa bundok, ilog at baybayin. Sa Occidental Mindoro, dahil nasa rainfall outlook ito sa ilang magkakasunod na period, mas dapat bantayan ang cumulative effect ng ulan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, ang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng low pressure area. Sa mga rehiyong ito, ang ulan ay maaaring maging mas malawak at mas madalas kaysa sa ordinaryong localized thunderstorm. Ang posibleng epekto ay flash floods at landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Ilocos Region at Central Luzon, mas dapat bantayan ang mga low-lying areas, mga ilog, at mga drainage system. Sa Cordillera Administrative Region, mas mahalaga ang landslide risk dahil maraming lugar ang nasa matataas at matatarik na bahagi. Sa Cagayan Valley, kailangan ding bantayan ang mga lugar na malapit sa mga ilog at mga kalsadang maaaring maapektuhan kung lumakas ang ulan. Para naman sa rest of Calabarzon at Mimaropa, pati Antique, Iloilo at Guimaras, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ang ulan dito ay maaaring magdala ng moderate to at times heavy rains, kaya may posibilidad pa rin ng flash floods o landslides. Sa latest tropical outlook, tumaas ang chance na maging bagyo ang low-pressure area na nasa May La Union. Kung tuluyan itong ma-develop bilang tropical depression sa loob ng PAR, tatawagin itong bagyong Maymay. Sa kasalukuyang pananaw, ang magiging kilos ng posibleng bagyong ito ay maaaring pakanluran o patimog-kanluran muna bago ito kumurba at tuluyang mahila ng circulation ni Typhoon Dolphin. Ibig sabihin, habang si Dolphin ay patuloy na lumalapit mula sa malayong silangan, maaari nitong maimpluwensyahan ang galaw ng system sa kanlurang bahagi ng bansa. Kapag nangyari ang ganitong interaction, posibleng magbago ang direksyon ng low-pressure area at lumiko pabalik sa silangan. Hindi karaniwan ang ideya na ang isang sistema sa kanluran ay maaari pang hilahin pabalik ng mas malakas na bagyo sa silangan. Sa ganitong setup, ang mas malaking circulation ni Dolphin ay maaaring kumilos na parang mas dominanteng sistema sa paligid, kaya ang mas maliit o mas mahinang circulation ay pwedeng maapektuhan ng daloy nito. Kung ang low-pressure area ay maging bagyong Maymay at tumawid pabalik pa silangan, maaari itong sumabay sa southwest monsoon na pinalalakas din ni Dolphin. Kapag sabay ang galaw ng sistema at ang aktibong monsoon flow, mas tumataas ang posibilidad ng mas malawak at mas madalas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas.